Ang kwentong ating papakinggan ngayon ay ang kwento tungkol sa alamat ng mangga. Noong unang panahon, may isang haring istrikto at malupit. May mga takot na suwayin ang anumang utos niya. May mga tao rin naman na gusto ang pamamalakad niya. Isang araw, may mga bilanggong nakatakas sa kulungan. Nagpaimbestiga ang hari. Ipinatawag niya ang mga kawal na nagbabantay sa mga oras na nakatakas ang mga bilanggo. Nalaman niyang nakatulog pala ang kawal na nagbabantay sa mga ito. Tinanong niya kung bakit ito nakatulog. Nasabi ng kawal na nakatulog siya dahil sa sobrang pagod at puyat, dahil sa pagbabantay magdamag sa anak niyang may sakit. Nagalit ang hari dahil sa nalaman. Sinabi niya sa kawal na sana'y nagpapalit ito sa kapwa niya kawal upang maiwasan sana ang pangyayari. Hinatulan ng hari ng pagkakulong ang kawal bilang parusa. Lubos na nagmakaawa ang kawal, sinabi niya na mawawalan ang padre de pamilya ang kanyang pamilya. Kawawa naman ang mga ito dahil walang ibang maasahan. Ngunit, pinanindigan ng hari ang kanyang desisyon. Nalaman ng ginang ang pagkakakulong ng kanyang asawang kawal. Dali-dali siyang nagpunta sa palasyo. Naisa na niyang pakiusapan ang hari subalit hindi natinag ang hari. Umuwing luhaan ang ginang dahil wala naman siyang magagawa sa utos ng hari. Taimtim siyang nagdasal na sana ay may dumating na solusyon sa kanyang problema. Ilang linggo bago ang karawan ng hari, nagpalabas siya ng kautusan. Ang sinumang mamamayan na makakapagpadala ng kakaibang handog sa kanyang kaarawan ay magkakaroon ng isang kahilingan. Nalaman ng ginang ang tungkol sa panukalang iyon. Kaya namay dali-dali niyang tinawag ang kanyang anak upang maghanap sila ng bagay na hindi pa nakikita o natatanggap ng hari. Naging bigo ang mag-ina sa unang araw ng paghahanap ngunit hindi sila sumuko. Muli silang naghanap kinabukasan. Habang sila'y namamahinga sa ilalim ng puno, may isang gusgusing matanda ang lumapit sa kanila. Humingi ng pagkain ng matanda, kahit gutom ang ginang, nagawa pa rin niyang ibahagi ang pagkain niya sa matanda. Nagtaka ang anak ng ginang kaya tinanong nito ang ina. Ina, wala ka ng pagkain. Bakit kailangan mong ibigay sa matanda ang kakarampot mong na meron ka? Anak, mas kailangan ni Lola ang pagkain. Di bale, kakain na lang ako pag uwi natin. Ngayon, kailangan na nating maghanap ulit ng regalo para sa hari, ang sagot ng kanyang ina. Pagkatapos nun, nagpaalam na sila sa matanda. Hindi pa man nakakalayo ang mag-ina, ay biglang nagliwanag ang dinaraanan nila. Nakaharang ang matanda at sa mismong harap nila ay nagpalit anyo ito.
Laking gulat nila dahil isa pala itong diwata. Mula sa mga kamay ng napakagandang diwata ay may dalawang hugis-pusong prutas na kulay berde. Inihandog ito ang diwata sa kanila bilang kapalit sa kabutihang loob na ipinakita nila. Tinanong ng ginang kung ano ang hawak nito at sinagot naman siya na ang prutas ay tinatawag na mangga. Wala iyon sa daigdig ng mga tao. Sinabi ng diwata na itago ng ginang ang mga mangga sa palabigasan. Nagbilin ang diwata sa ginang na sa kaarawan ng hari ilabas niya iyon at iyon ang kanyang espesyal na handog. Sinunod naman ng ginang ang utos ng diwata at nilagay ito sa bigasan pagka-uwi. Lumipas ang mga araw at dumating ang kaarawan ng hari. Nang ilabas ng ginang ang mga mangga mula sa palabigasan, nagulat siya nang nakitang naging kulay ginto ang mga bunga. Bukod doon, napakabango ang mga prutas. Dala ang mga prutas, dumalo ang ginang at ang kanyang anak sa pagdiriwang. Maraming tao ang dumalo at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dala. Nang oras na para ibigay ang regalo, sinadya ng ginang na magpahuli sa pila. Kinakabahan ang ginang ngunit kailangan niyang gawin iyon. Nakangiting inabot ng ginang ang mga prutas. Nabighani ang hari sa amoy ng mga prutas. Ano itong mga dala mo, ginang? Ngayon ko lamang nakita ang mga ito at ang babango, nakangiting sambit ng hari. Natuwa ang ginang sa reaksyon ng hari. Sinabi niya na mangga ang tawag sa prutas na mga yun. At sa isang diwata ang nagbigay niyon sa kanya. Hinimok niya ang hari na tikman ang mga prutas. Nasiyahan ang hari sa handog ng ginang. Kung kaya't tinanong ng hari ang ginang kung ano ang kahilingan nito. Agad naman sinabi ng ginang na nais niyang kalayaan ang kanyang asawang kawal. Nag-isip saglit ang hari pero kalaunan ay iginawad niya pa rin ang kahilingan nito. Iniutos naman ang hari na itanim ang mga buto ng prutas dahil nais niya ulit matikman ang mangga. Lumipas ang mga buwan at tumubo na ang mangga na at namunga ito. Ang mga bunga nito ay napakinabangan din ng mga tao sa kaharian hanggang ang prutas ay umabot sa ibang lugar.